Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, mapapanood nyo ang 10 pinakamalaking isda na nahuli ng mga tao. Magsimula tayo sa higanting igat na pwede mong makita sa Pilipinas. Ito ang mga giant mottled eel. Isa itong uri ng isda na may mahabang katawan, kaya akalain mong ito ay ahas. Makikita ito sa mga ilog at dagat ng Pilipinas at sa mga karatig na bansa. Pwede itong humaba ng hanggang 6 na talampakan at tumimbang ng 20 kilo. Importante sa mga igat ang magkaroon ng malaking katawan dahil kailangan nila ang maging malakas. Ang mga igat kasi ay carnivore at kinakain nito ang anumang hayop na mas maliit sa kanila. Noong 1989, nahuli sa Iceland ang 10 talampakang igat na may bigat na 150 kilos. Buti na lang at hanggang 10 talampakan lang ang pinakamalaking igat. Lagot kasi tayo kapag umabot sila ng ganito kalaki. Siguradong kaya nitong itaob ang maliliit na bangka. Number 2. Mekong Freshwater Stingray. Kung mamamasyal ka sa ilog ng Mekong, pwede mo rito makita ang pinakamalaking uri ng stingray. Noong year 2022, nahuli sa Cambodia ang pinakamalaking freshwater stingray sa kasaysayan. May timbang ito na 300 kilos, halos kasing bigat ng inahing baboy. Para silang gumagalaw ng magic carpet o di kaya ay parang buhay na kumot. Nakamamangha ang makakita ng ganito kalaking isdang pagi dahil bihira lang itong mangyari. Kung tutuusin, ang mga pagi na ito ay kabilang sa listahan ng endangered species o yung hayop na nanganganib ng maubos. Kaya naman maring ipinagbabawal ng batas ang panguhuli at pagpatay sa higanting isda na stingray. Number 3. Halibut. Nakakita ka na ba ng halibut? Mukha itong flatfish o tampalpuk dahil para itong nakahiga kung lumangoy. Ang cute! Mukha silang daing na lumalangoy. Kahit kakaiba ang itsura ng halibut, umaabot ito sa malahalimaw na sukat. Noong 1996, nahuli ng mga mangingisda ang 230 kilograms na halibut. Ito ang pinakamalaking halibut na nahuli sa buong kasaysayan. Halos kasing bigat na ito ng isang oso. Pwede ka lamang makahuli ng halibut sa malalamig na lugar gaya ng Amerika at Canada. Maswerte ang mga tao na makakahuli ng higanting halibut dahil kilala din ito sa masarap nitong karne. Number 4. Sawfish. Nakakita ka na ba ng isda na may lagari sa ulo? Delikado ang isda na ito at baka matusok ka pa ng kanilang nguso. Kasali ang sawfish sa ating listahan dahil napakalaki ng isda na ito. Noong year 2021, nahuli sa Florida, USA ang pinakamalaking sawfish. May haba ito na 16 feet. Ang iba, umabot sa timbang na 200 kilos. Halos kasing bigat ng isang leon. Maswerte ang Pilipinas dahil pwede kang makakita ng sawfish sa ating karagatan. Mahalaga na malaman mo na ang sawfish ay protected species ng Pilipinas. Ang ibig sabihin ng protected species ay ipinagbabawal ng ating batas ang pagpatay sa isda gaya nito. Number 5. Arapaima. Kung pupunta ka sa ilog ng Amazon, pwede mong maka face to face ang isa sa pinakamalaking freshwater fish sa buong mundo. Umabot ito ng 200 kilos at may haba na 10 talampakan. Ang isdang arapaima ay carnivorous, kaya naman nagagamit nila ang kanilang malaking katawan para makahuli ng pagkain. Sa sobrang laki ng isda na ito, hindi ito kayang kainin ng mga buwaya. Sa halip, ang arapaima pa nga ang kumakain ng buwaya. Nakamamanghang isipin na merong ganitong halimaw sa ilog ng Amazon. Kaya kung ako sa inyo, mag-iingat kayo sa tabing ilog. Baka last mo na yan. Number 6. Mekong Giant Catfish. Nakakita ka na ba ng higanting catfish? Baka akala mo na ganitong uri ng catfish ha? Ang tinutukoy ko ay ang ganitong isda. Maraming klase ng hito. Merong maliit, ngunit meron ding malahalimaw sa laki. Dito sa ilog ng Mekong, naging tirahan ito ng mga Mekong Giant Catfish.
Ang pinakamalaking naitalang catfish ay umabot ng 350 kilos at may haba na 9 na talampakan. Sa sobrang laki, pwede na itong ulamin ng buong barangay. Pwede na kaya itong kumain ng tao sa sobrang laki? Oo nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat mong pindutin ang subscribe button. Maraming salamat! Number 7. Sturgeon. Nakakita ka na ba ng mala-dinosaur na isda? Sa sobrang laki ng isda na ito, aakalain mong ito ay balyena. Noong 1827 sa bansang Russia, nahuli ang pinakamalaking sturgeon na umabot ng 23 feet at tumimbang ng 1,500 kilos. Sa ngayon, bihira na lang ang makahuli ng higanting sturgeon. Yan ay dahil sa palagi itong hinuhuli ng mga tao kahit maliit pa lamang. Kaya naman madalas sa mga sturgeon na nahuhuli sa kasalukuyan ay hindi lumalagpas ng 8 talampakan ng haba. Kung nandito lang sa Pilipinas ang isda na ito, hindi na yan tatagal pa at tsak nakakainin na agad yan ng mga Pinoy. Number 8. Bull shark. Siyempre, hindi makukumpleto ang ating listahan kung wala ang pating. Noong June 2012, nahuli ang pinakamalaking bull shark na umabot ng 10 talampakan at may bigat na 350 kilos. Delikado ito dahil ang mga bull sharks ang isa sa pinakamabangis na uri ng pating. Maski sa dagat ng Pilipinas, pwede ka makakita ng bull shark. Ilang beses pa ngang may naitalang bull shark na lumalangoy sa ilog. Kaya naman kahit nasa ilog ka, hindi ibig sabihin ay ligtas ka na sa pating. There's a shark in the water. Oh God! Number 9. Greenland shark. Isa rin ito sa pinakamalaking uri ng pating sa mundo. Akalain mo yon? Kaya nitong lumaki ng hanggang 21 feet at tumimbang ng 1 tonelada. Dahil sa laki ng kanilang katawan, kinakain nito ang kahit ano na magkasya sa kanilang bibig. Ang ilan sa kain nilang kainin ay ang moose at polar bear. Kahit nabuhala ang Greenland shark, wala pang naitatalang kaso ng pag-atake ng pating na ito sa mga tao. Pinaniniwala ang kain nitong mamuhay sa edad na 500 taon. Ang huli sa ating listahan ay ang higanting karpa. Maraming uri ng karpa ang nagkalat sa mundo, ngunit ang mga giant carp ang pinaka-espesyal. Biruin mo yon, pwede pala itong tumimbang ng 60 kilos. Halos kasing bigat na ng isang malaking tao. Mahalaga sa mga tao ang isda na ito dahil naging pangunahing pagkain ito sa ilang pamilya ng mangingisda. Tamang-tama ang sukat nito dahil pwede na itong pagsalu-saluhan ng ilang pamilya. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Cortez George Michael. Hello rin kay Finn Manalus. What's up kina Melvin Abenoha at kay Ang Pinuno. Shoutout kay Ma'am Angela Ganaban, Marie Antoinette at Gian McJade, at kay Lyle Anthony Alipio. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa mga pinakamalaking isda na nahuli naman sa dagat. Ito at panuorin nyo. Number 1. Isdang tuna. Tinatawag itong tulingan o di kaya ay bariles sa wikang Pilipino. Noong year 1979 sa Nova Scotia, Canada, nahuli ang pinakamalaking tuna sa kasaysayan. May sukat ito na 16 feet at timbang na 678 kilograms. Sa buong mundo, ilang beses nang nakahuli ang mga mangingisda ng higanting tuna. Dito sa Pilipinas, ordinaryo na sa mga mangingisda ang makahuli ng malahalimaw sa sukat na tulingan. Ang probinsya ng General Santos City ang kinikilala bilang tuna capital of the Philippines dahil sa dami ng tuna na inaangkat rito. Isa itong biyaya para sa mga mangingisda dahil ang ganito kalaking isda ay naibebenta sa halagang 60,000 pesos. Wow! Sobrang daming dilata ang kasya sa isda na to. Ilang beses nang nakunan sa video ang mga tao na nakakahuli ng higanting tuna. Para kang nanalo sa loto pag nakahuli ka nito dahil sobrang mahal ang bentahan nito sa merkado. Number 2. Megamouth. Tinawag itong megamouth dahil sa napakalaki nitong bunganga.
Isa itong uri ng pating na kayang humaba ng 18 feet at tumitimbang ng 1,200 kilos. Kahit malahalimaw ang laki ng pating na ito, hindi mo sila dapat katakutan. Yan ay dahil sa ang mga megamouth ay filter feeder. Ibig sabihin, wala itong matutulis na ngipin at tanging mga krills o maliliit na hipon ang kaya nitong kainin. Noong July 2022 sa probinsya ng Camiguin, aksidenteng nalambat ng mga mangingisda ang isang patay na megamouth shark. Tumitimbang ito ng 1 tonelada at may haba na 12 talampakan. Marami sa mga lokal na residente ang aminado ngayon lang daw sila nakakita ng ganitong uri ng pating. Ikaw ba, kung may makikita kang megamouth shark, alam mo rin ba na hindi ito agresibong hayop? O baka mapalangoy ka ng mabilis dahil sa matinding takot? Number 3. Tiger Shark. Noong January 2016 sa Barangay Balibago sa bayan ng Lian, Batangas, aksidente na namang nalambat ang isang uri ng pating. Sa pagkakataon na ito, isang tiger shark na may haba na 13 talampakan at may bigat na 800 kilo. Ito ang salaysay ng nakahuling mangingisda. Patay na ho kasi nung iyaho namin ng pating. Gawa ho nga ng pagkabalot ng lambat sa pating para hindi na ho siya nakapaggagalaw gawa ng balot ng lambat. Medyo nakakatakot ang makainkwentro ng ganito kalaking tiger shark dahil kilala itong umaatake ng tao. Sa bansang Australia, dito nahuli ang pinakamalaking tiger shark sa kasaysayan. Ito ang mismong litrato na kinunan ni Geoff Brooks, ang mangingisda na nakahuli sa tiger shark. May haba ito na 18 feet at tumitimbang ng 1,200 kilos. Kasing bigat nito ang isang rhinoceros. Nahuli ito noong August 2015. Nakakatakot palang lumangoy sa dagat ng Australia. Baka may makasabay kang tiger shark habang lumalangoy. Ah! Tiger shark! Tiger shark ran me! Number 4. Whale shark. Ang mga whale shark o butanding ang kinikilala bilang pinakamalaking species ng isda sa buong mundo. Kahit sinong tao ay manliliit kung mapapatabi sila sa higanting butanding. Kaya naman sobrang laking abala sa mga lokal na residente ng Manila Bay nang may mapadpad na patay na butanding sa kanilang dalampasigan. Naaagnas na raw kasi ito kaya sobrang baho. Dahil dyan, nagtulong-tulong ang mga tao upang buhatin ito at isakay sa truck para itapon sa malayo. Hindi ito naging madali dahil ang butanding ay may bigat na 1 tonelada at haba na 16 na talampakan. Pero, alam mo ba na ang pinakamalaking whale shark ay nahuli sa bansang Pakistan noong February 2012? May haba ito na 55 talampakan at timbang na 7,000 kilo. Kinailangan pa ng 2 crane para maiangat ang katawan ng butanding. Ang whale shark na ito ay mas mabigat pa sa 2 elepante. Ang laki, no? Sino mag-aakala na ang ganito kaliit na baby shark ay pwedeng lumaki na kasing bigat ng balyena? Number 5. Great White Shark. Sa lahat ng pating sa karagatan, ito na ata ang pinakakinatatakutan. Ito kasi ang pinakamalaking predatory fish sa buong karagatan. Ayon sa iba, kumakain raw ito ng tao. Noong January 2018, inanod sa dalampasigan ang pagkalaki-laking great white shark sa Dipakulaw, Aurora. May haba ito na 17 feet. Ayon sa mga residente na nakakita sa pating, patay na ito ng kanilang madatnan sa dalampasigan. Ito ang natatanging pang-5 beses na may namataang great white shark sa dagat ng Pilipinas. Noong 1986, naitala ang pinakamalaking great white shark na nabingwit ng isang tao. Nangyari ito sa Montauk, Long Island, New York na nabingwit ng mangingisda na si Frank Mondus. Ayon sa sumuri ng pating, may timbang ito na 1,500 kilos at haba na 18 feet. Mas mabigat pa ito sa 2 baka.
Ikaw, gaganahan ka pa rin bang lumungoy sa dagat kung may ganito kalaking pating? Pero kung ganito ka-cute ang shark, bakit hindi? Oo nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Number 6. Marlin. Kapag nakakita ka sa dagat ng higanting isda na may mahabang nguso, malamang yan ay isang marlin. Dito sa Pilipinas, ilang beses nang may nahuhuling marlin ang mga mangingisda. Gaya ng sa video, kamamanghaan mo ang marlin na nahuli ng mga tao dahil may sukat ito na aabot sa 12 talampakan. Ayon sa vlogger na nag-upload ng video, naibenta nila ang isda sa halagang 65,000 pesos. Noong August 1953, nahuli ng mangingisda na si Alfred Gladwell ang kinilala bilang pinakamalaking marlin sa buong kasaysayan. May haba ito na 15 inches at bigat na 700 kilos. Ang isda na ito ay kasing bigat ng buffalo. Dahil sa laki ng isda na ito, maraming mangingisda ang magsasabi na ito ang pinakamahirap hulihin sa lahat ng mga isda. Kaya naman kung magkataong makahuli sila ng dambuhalang marlin, talaga namang ipinagmamalaki nila ito sa lahat. Number 7. Sunfish. Alam mo ba na ang mga sunfish ay may titulo bilang largest bony fish o yung isda na mayroong tinik o buto? Ang mga butan din kasi ay walang buto, hindi gaya ng mga sunfish. Kilala rin ito sa tawag na mola-mola. Dito sa dalampasigan ng Tagum City, pinagkaguluhan ng mga residente ang sunfish na nahuli ng mangingisda. Ito raw kasi ang unang beses na may nakitang sunfish ang mga tao sa bayan ng Tagum. Pero alam mo ba na ang pinakamalaking sunfish ay inanod sa dalampasigan ng Portugal noong December 2022? Ayon sa sumuri ng sunfish, may lapad ang katawan nito na 11 feet at may bigat naman ito na 3,000 kilos. Grabe, ang mga sunfish pala ay kasing bigat ng isang elepante. Kung may makita kang sunfish, huwag mo itong kakatakutan o di kaya ay sasaktan. Yan ay dahil sa kahit mukha silang halimaw, ang mga sunfish ay mas mabait pa sa mga kuting at tuta. Number 8. Oarfish. Pamilyar ka ba sa isda na oarfish? Ito yung isda na may napakahabang katawan na may hahambing sa mga sea monsters. Alam mo ba na kaya nitong humaba ng 36 feet? Kaya naman sa tuwing napapadpad ito sa dalampasigan, maraming lokal na residente ang nagigimba sa itsura ng oarfish. Noong January 2017 sa Barangay Masaw, Butuan City, nakita ang dalawang oarfish na 11 feet ang haba. Pagkalipas ng isang buwan, natagpuan sa Carmen Agusan del Norte ang 10 feet na oarfish. Wala pang isang linggo, pinagkaguluhan ang dalawang 12 feet na oarfish sa Libagon, Southern Leyte. Ayon sa mga nakakita sa patay na isda, hindi na raw siya nagulat sa kanyang nakita dahil ilang beses na raw kasing may napadpad na oarfish sa kanilang dalampasigan. Sa laki nito, 10 tao raw ang kinailangan para buhatin ito. Kinalaunan, inilibing nila ang mga oarfish sa tabing dagat. Dahil sa dami ng oarfish na makikita sa ating bansa, isa itong patunay kung gaano kasagana sa likas na yaman ang Pilipinas. Number 9. Grouper. Pamilyar ka ba sa isdang lapu-lapu? Grouper ang tawag rito sa wikang Ingles. Sanay lang tayo makakita ng maliit na lapu-lapu, kaya kakaunti lang sa atin ang nakakaalam na pwede itong lumaki ng may malahalimaw na sukat. Nitong December 13, nagulat ang mga residente ng San Andres, Catanduanes matapos ng mahiganting lapu-lapu ang nahuli ng mga mangingisda. Ayon sa mga nakahuli rito, may timbang ito na 163 kilos. 7 katao pa nga ang nagtulong-tulong upang buhatin ang higanting isda. Ayon sa Guinness World of Record, ang pinakamalaking grouper ay nahuli ng mga mangingisda sa dagat ng Fernandina Beach, Florida.
May bigat ito na 300 kilos, kasing bigat na ng isang inahing baboy. Nangyari ito noong May 20, 1961. Parang bigla tuloy akong natakam sa steamed lapu-lapu. Ang panghuli sa ating listahan ay ang mga giant trevally. Maaaring mas kilala mo ito sa tawag na maliputo. Dito sa Pilipinas, madalas hulihin ang trevally o maliputo para ihawin. Bihira lang ito kainin ng mga Pinoy dahil medyo mahal ang per kilo ng isda na ito. Kahit pamilyar sa iyo ang isdang maliputo, marahil ay hindi mo alam na lumalaki ito ng sobra-sobra. Lumalaki ito ng 5 talampakan at tumitimbang pa nga ng 80 kilo. Dahil sa sarap at laki ng katawan nito, madalas itong pinupuntirya ng mga mangingisda. Napakasulit kasi kung makahuli ka ng ganito kalaking isda. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa mga isda na ito ang gusto mong maka face to face? Whale shark o megamouth? O ito pa, alin sa mga isda na ito ang may masarap na karne? Tulingan, maliputo o lapu-lapu? I-comment mo na yan sa ibaba nang mabasa namin ang iyong opinyon. Number 10. Paddlefish. Sa unang tingin, aakalain mo na living fossil o namuhay pa kasama ng mga dinosaur sa itsura ng isda na to. Madalas mo silang makitang nakanganga dahil sila ay mga filter feeder. Ibig sabihin, kinakain nila ang maliliit na hayop na masasagap ng kanilang bibig gaya ng crustaceans at mollusk. Kasama sila sa ating list dahil kaya nitong tumimbang ng 74 kilos. Ang isang adult paddlefish ay kayang humaba ng 7 feet at minsan nang may naitala na 10 talampakan ang haba. Sa ngayon, may 2 uri ng paddlefish ang umiiral sa mga ilog. Una ay ang American paddlefish na makikita lamang sa Mississippi River. At ang pangalawa ay ang Chinese paddlefish na pinaniniwalaang extinct o ubos na dahil taong 2003 pa ang huling beses itong namataan. Number 9. Alligator gar. Sa laki na 160 kilos at haba na 10 talampakan, ito ang pangsyam sa ating listahan. May kita lang ito sa Mississippi River kung saan kasama nilang lumalangoy ang mga paddlefish. Inaabot sila ng 40 years bago lumaki ng ganito ang kanilang katawan. Sa tuwing naaabot na nila ang kanilang maximum size, sila na ang apex predator sa Mississippi River at kinakain nila maski ang malalaking hayop. Ilan sa paborito nilang kainin ay pagong, itik, paddlefish at maski na mga mammals na makikita nila sa tubig. Minsan na itong nagtala na kumain ng aso. Dahil notorious na predator ang alligator gar, ipinangalan ito sa isa pang delikadong hayop. Kaya naman isa ito sa mga amazing river monster na pwede mong maka face to face. Number 8. Arapaima. Kilala rin sa tawag na piraruco, ang higanting isda na to ay may nakakagulat na timbang na 200 kilos. Simbigat yan ng inahing baboy. Mas mahaba ito ng 5 talampakan sa alligator gar. Ang isdang arapaima ay makikita lamang sa Amazon River ng South America kung saan sila ang kinatatakutan ng mga hayop. Sila kasi ay carnivore at paboritong kainin ang anumang kasya sa kanilang bibig. Di nabal pa kung yan ay nasa taas ng sanga ng puno. Kilala kasi itong tumatalon para lang sakmalin ang kanilang biktima. Dahil sa bangis at laki ng isda na to, paborito itong huntingin ng mga mangingisda dahil sa hirap nitong hulihin. Hindi ito basta-basta bibigay at magpapatalo sa tao, kaya once in a lifetime experience ang makasalamuha ang giant fish na to. Number 7 sa ating list ay ang Mekong giant catfish. Maraming uri ng giant catfish ang pwede mong mabili sa pet shop. Andiyan ang red-tailed catfish at Wales catfish. Ngunit walang makakapantay sa laki ng giant catfish na makikita sa Mekong River ng Southeast Asia. Kahit maikli lang ang katawan nito kumpara sa ibang river monster, siksik naman ang kanilang muscle na kayang bumigat ng 300 kilos.
Amazing ang mga giant catfish dahil kaya nilang maabot ang maximum length sa loob lamang ng 6 na taon. Maliban sa mabilis itong lumaki, mahaba din ang buhay ng isda na to na umaabot ng 60 years. Buti na lang at kahit nakakatakot ang sukat ng isda na to, sila ay striktong herbivores at tanging halaman o lumot lang ang kanilang kinakain. Number 6. Giant Carp. Malamang ay pamilyar ka na sa cute ng mga goldfish, pero alam mo ba na may uri ng karpa na kayang lumaki ng 300 kilos? Yan ay ang giant carp na malapit na kaanak ng mga goldfish. May kita lang ito sa mga ilog ng Southeast Asia kung saan kasama nilang lumalangoy ang mga giant catfish. Mukhang delikadong kasamang lumangoy ang ganito kalaking isda, ngunit gaya ng giant catfish, sila ay mga herbivores. Kaya kung makakita man sila ng batang lumalangoy, dead ma ang isda na to at hindi ka nito sasaktan. Yun ay kung pilit mo silang huhulihin dahil kilala ito sa napakalakas na katawan na kakailanganin pa ng maraming tao para lang sila hulihin. Bago tayo magpatuloy, please, pakilike naman ang aking video para i-recommend ni YouTube ang aking video sa iba pang animal lovers. Number 5. Bull Shark. Sa maniwala ka man o hindi, ang lahi ng pating na to ay pwede mong makita sa kalagitnaan ng ilog. Noong 2005, nahuli sa ilog ng South Africa ang higanting bull shark na may timbang na 300 kilos. Ayon sa pag-aaral sa kakaibang pating na to, pumupunta ng ilog galing sa dagat ang bull shark sa tuwing sila ay manganganak. Para sa bull shark, mas ligtas isilang ang kanilang anak sa ilog kaysa sa dagat dahil ang dagat ay puno ng predator na pwedeng kumain sa kanilang anak. Pag nasa 8 gulang na ang baby bull shark, saka lang ito bumabalik sa dagat. Dahil sa kanilang laki, isa ito sa pinakadelikadong pating. Kaya kung lumalangoy ka sa dagat at may makita kang bull shark, mas mabuti kung umahon ka na muna bago pa ikaw ang maging next target. Oh no! Number 4. White Sturgeon. Ito ang pinakamalaking freshwater fish sa North America at tinalo pa ang paddlefish at alligator gar. Biruin mo, kaya nitong humaba ng 20 feet o singhaba ng anaconda. Ang pinakamabigat na naitala ay umabot ng 1 tonelada. Mahaba ang buhay ng white sturgeon na pwedeng magtagal ng 1 siglo. Dahil sa nakakamanghang katangian ng isda na to, maraming mangingisda ang gustong humuli rito. Sa katunayan nga, isa ito sa prized possession ng mga hunter dahil sa hirap nitong hulihin. Dahil sa mapaminsalang aktibidad ng mga hunter, ang white sturgeon ngayon ay isa sa mga river monster na nanganganib ng maubos dahil sa walang habas na panguhuli sa natitira nitong populasyon. Number 3. Giant Freshwater Stingray. Sa ating list, dito ako pinakanamangha dahil sino mag-aakala na meron palang stingray na ganito kalaki. Kaya nitong tumimbang ng 600 kilos at may lapad na 8 talambakan. Makikita ito sa Mekong River ng Southeast Asia kung saan kasama niyang naninirahan ang giant catfish at giant barb. Nakakakilabot ang laki ng isda na to, ngunit hindi ito delikado at walang kaso ng pag-atake nito sa tao. Ang tanging nangingilabot sa isda na to ay mga alimango at suso na paborito nilang kainin. Kahit friendly ito sa mga tao, hindi pa rin sila ligtas sa mata ng mga hunter dahil sa dami ng tao na gusto makahuli ng giant stingray. Dahil dyan, mariing pinagbabawal sa ibang bansa ang paghuli sa isda na to na may karampatang parusa sa sinumang lalabag. Number 2. Freshwater Sawfish. Sa ating list, ito na ata ang pinaka-rare o pinaka-nanganganib ng maubos. Minsan na rin itong nakita sa ilog ng Pilipinas, ngunit sa taong 2022, makikita na lamang ito sa ilang bahagi ng Asia. Sila kasi ay critically endangered animals dahil sa pangungulekta sa kanilang uso na animoy lagari. Makikita ito sa ilog at brackish water kung saan nagtatagpo ang tubig alat at tubig tabang. May bigat ito na 600 kilos o sing bigat ng camel.
Pag nakakita ka ng isang sawfish, una mong mapapansin ang kanilang nguso. Ginagamit nila ito para makahuli ng pagkain. Delikado ang manghuli ng isda na to dahil napakatalas ng kanilang panusok na pwedeng bumaon sa balat ng tao. Kaya mas mabuti kung pabayaan na lang natin sila sa kanilang natural environment para mas dumami pa ang kanilang populasyon. Ang numero 1 sa ating countdown ay ang beluga sturgeon. Ito ang pinakamalaking freshwater fish na nakapagtala ng 1,500 kilograms. Imagine, ang adult sturgeon ay singbigat pala ng rhinoceros. Ang pinakamahabang specimen ng sturgeon ay umaabot sa haba na 24 feet, mas mahaba pa yon sa katawan ni Lolong. Dahil sa kanilang laki, naging target nilang kainin ang ibang malalaking isda at maski na ang mga seal. Para talagang dinosaur ang isda na to at dito marahil nagsimula ang mga kwento-kwento tungkol sa sea monster. May kita ang beluga sturgeon sa Caspian Sea, Black Sea at Adriatic Sea. Kasama sila sa ating list dahil sila ay mga euryhaline fish. Meaning, kaya nilang mabuhay sa parehong tubig tabang at tubig alat. Nag-enjoy ka ba sa ating list? Comment down below kung alin sa mga river monster ang wish mong maalagaan sa inyong aquarium. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!